ito na po si Pastor. Okay, ibigay na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Good morning po sa lahat. Pastor, kayo po. Hello, good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat po Brother Melvin. At gayon ay araw ng Friday. Yan, hindi na tayo magkakamali ngayon. Preparation Day mga kapatid. Yan, April 26, 2024 at isang pagpapala sa Panginoon ang tayo po ay gumising lahat at tayo ay hindi pinabayaan ng ating pong tagapagligtas mga kapatid, no? Sa umaga na ito ay ating pong pag-aaralan ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon sa panahon ng kahirapan. Yan. Sa panahon ng kahirapan ay ating pong pag-aaralan ang ating pong pagtitiwala na dapat sa Panginoon natin po ibigay. So tayo po ay manalangin para po sa ating pagsisimula ngayon pong umaga na ito. Dakilang Diyos na siyang aming tagapagligtas, na siyang nagbigay sa amin ng buhay, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pag-aaral ngayong umaga na ito. Tulungan niyo po kami na kayo po ang manguna sa amin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, karunungan na nagmumula sa inyo at matutunan namin laging magtiwala, lalo na sa panahon ng kahirapan na hindi namin alam ang gagawin. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po rito sa ating pong pinaka-key text, sabi po dito, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang olibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Yan. Sabi pa dito, ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ito po ay nakalagay sa aklat ng Habakuk, mga kapatid. Itong si Habakuk ay talagang matindi yung kanyang pagtatanong sa ating Panginoon. So nung sila ay nakaranas ng paghihirap, mga kapatid. Dahil nga naman, sabi niya, paano ang mga lingkod ng Panginoong Diyos naghihirap? Tapos yung mga hindi naman lingkod ng Panginoong Diyos, hindi naman sila nakakaranas ng kahirapan. Bakit, Panginoon? Hanggang kailan kami makakaranas ng paghihirap? At sinagot ng Panginoong Diyos ang kanyang katanungan at ang kanyang panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang naging konklusyon niya sa buhay niya, after niyang maintindihan yung plano ng Panginoong Diyos, ang sabi niya, abay, kahit na hindi na mamulaklak ang mga punot halaman, kahit na alisin ng Panginoon, no, sabi dito, kahit na hindi na magbibigay ng pagkain ng bukid, at ano pa dito, ang kawan ay aalisin sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan, ang sabi niya, magagalak pa rin ako sa Panginoon. So yun ang naging konklusyon ni Habakuk. Ayan. Nagbago yung kanyang pananaw. Nung maintindihan niya yung kabutihan ng Panginoon. Kahit sa panahon ng kahirapan, ang Panginoong Diyos ay nakaagapay. Kasi sinagot doon ng Panginoon hindi magtatagal ang kasamaan sa mundo. Ang magtatagal at magiging walang hanggan ay ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Ang buhay na walang hanggan ang magiging magpakailanman, mga kapatid. Yun ang isinagot niya ng ating Panginoong Diyos kay Habakuk. Kaya sinabi lang na lang ni Habakuk, salamat Panginoon. Kahit na yung madaling sabi, kahit na ako'y maghirap, kahit na mawalan ako ng ganito, kahit mawalan ako ng ganyan, magagalak pa rin ako at magpupuri sa inyong kaligtasan sa akin. O yan, di ba? Kahit na mawala yung material na bagay sa kanya, magiging masaya pa rin si Habakuk sa spiritual blessing na kanya pong natanggap, lalo na yung pagpapala ng kaligtasan. Ang mga anak ng Diyos, sabi dito sa mga makalangit na dako, mga kapatid, ay maaring magalak sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. Yan ang dapat nating matutunan kasi nga, pinipili lang natin yung magalak at magpuri sa Panginoong Diyos. No? At karamihan ng pinipili nating panahon na tayo ay magalak at magpuri sa Panginoong Diyos, mga kapatid, ay yung panahon na tayo ay talagang sagana. Yan. Talagang sagana. Ibig sabihin,
Sa panahon na tayo ay talagang maraming pinagkukunan. Yung hindi yung hindi pinagkukulang ng Panginoon. Yun yung panahon na tayo nagagalak. Kuminsan ang tao kapag dumanas na ng kahirapan, ng problema, ayun na, hindi na makuha magpasalamat sa Panginoong Diyos at magpuri sa Kanya. Pero yung itinuturo sa atin dito sa aklat ng Habakuk, kahit na anong maranasan natin, kailangan magalak at maging masaya pa rin tayo sa Panginoon sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa atin. Kahit na yung material na bagay ay nag-decline sa atin, mahal natin sa buhay ay nawala, patuloy pa rin tayo magalak at maging masaya sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yun yung ating tinitignan dito mga kapatid. Yun ang ating dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. Yung kaligtasan na sa Kanya galing. Kapag dumating ang mga problema at kahirapan, naniniwala na matalinong kabutihan ng Diyos, maari kang magsaya. Yan. Hindi mo kailangan maghintay para sa isang masayang paglipad ng damdamin. Ngayon, ano? Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya ay maaari mong panghawakan ang mga pangako at itaas ang isang himno ng pasasalamat sa Panginoong Diyos. Yun yung sinasabi natin. Hindi natin kailangan magantay na maging masaya yung damdamin natin para magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Hindi ang emosyon natin ang magdidikta ng pasasalamat natin sa ating tagapagligtas, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pangako niyang kaligtasan sa atin. Di ba? Yun ang pinakamaganda doon. Ang bulwagan ng memorya, ibig sabihin ng isipan natin, ay dapat na nakabitin na kasama ang mga banal na larawan na may mga pananaw kay Jesus. Ano? May pananaw kay Jesus, sabi dito. Pinagdugtong kasi na may mga aral ng kanyang katotohanan, na may mga pagsisiwalat ng kanyang walang kapantay na mga kagandahan. Ibig sabihin yung ating isipan mga kapatid ay nakafocus. No, may pananaw sa ating Panginoong Hesus. Alam yung pabalita ng kaligtasan. Yan dapat yung nasa isip natin. Bakit mga kapatid? Kapag kasi nasa isip natin yung kaligtasan ng Panginoon, hindi natin makukuhang sisihin ng Panginoong Diyos. At sa ganung paraan, lagi nating pasasalamatan ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit na tayo ay naghihirap, alam natin na may pangako ang Panginoon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Na itong kahirapan na ito, sangayon sa ating Panginoong Diyos na sinabi niya kay Habakuk, hindi ito mananatili magpakailanman. Yung kahirapan na ating nararanasan. Kung ang bulwagan ng alaala ay nilagyan sa ganoong paraan. Anong alaala yon? Yung alaala tungkol sa kabutihan ng Panginoon. Alaala tungkol sa ating Panginoong Hesus. Hindi natin titignan ang hindi kayang tiising katayuan. Hindi natin pag-uusapan ang mga pagkakamali ng iba. Aba, yun ang napakaganda rito, mga kapatid. Ano? Kung ang bulwagan po ng ating isipan ay nandoon ang ating Panginoong Hesus sa ating pong kaisipan, mga kapatid. No? Ito, no? Kung pinagbibigyan natin ng kalwalatian ng Panginoong Diyos, kung binibigyan natin ng importansya ang Panginoon sa ating isip, ibig sabihin, ang laman ng isipan natin para walhatiin ng Panginoon. Sa madaling sabi, wala na tayong dapat na time para pag-usapan ang pagkakamali ng iba. Sa madaling sabi mga kapatid, kung ang punto ng iyong isipan ay i-glorify ang Panginoong Diyos, wala ka na magiging time para makipagchismisan sa walang kabuluhan. No? Para pag-usapan yung baho ng iba. Uso 'di ba yung Marites, Marisol, Tolits, 'di ba? Oh. Ibig sabihin kung tayo ay nasa Panginoon at ang lagi nating iniisip paano walatiin ng Diyos, paano mangaral, paano maabot yung mga tao sa lugar natin na hindi pa naaabot, kung yun yung nating nasa isipan, wala tayong time para makipagchismisan. Ang masakit, mas marami tayong panahon para makipagchismisan kaysa isipin ang tungkol sa Panginoong Jesus. Di ba? Kahit na araw ng Sabat, maraming panahon na makipagchismisan kaysa planuhin, paano natin kaya maaabot ang mga tao sa lugar na ito? Paano natin sila mapapabalitaan? Di ba? Ang ating mga kaluluwa ay
mapupuno ni Jesus at ng kanyang pag-ibig. Hindi namin nanaisin na idikta sa Panginoon ang daan na dapat niyang pangunahan. Lubos nating iibigin ang Diyos at ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So sabi po dito, ang ating buong kaluluwa, ang ating buong buhay, ano daw po, mapupuno lang tungkol sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Kaya, yung mga tao sa Old Testament at sa New Testament, yung mga disciples, noong kanilang nasa isip na laging paglingkuran at i-glorify ang Panginoong Diyos, palagi sila nagpapasalamat. Kaya si Apostol Pablo, sa mga sulat niya, lagi siya nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Simula ng kanyang mga sulat, kung mapabasa po natin yan. Lagi siya nagpapasalamat sa Panginoon kahit na ang realidad, nasa kulungan na siya habang nagsusulat ng Ephesians. Kahit na ang realidad, malapit na siyang bitayin, siya ay patuloy pa rin nagpapasalamat sa ating pong Panginoong Diyos. Grabe yung kanyang spiritual na pananampalataya. Kapag ang kagalakan ng Panginoon ay nasa kaluluwa, hindi mo makakayang pigilan ito. Gugustuhin mong sabihin sa iba ang kanyang kayamanang natagpuan mo. Magsasalita ka tungkol kay Jesus at sa kanyang walang kapantay na mga kahali-halina. Ayan po mga kapatid, ano? Kapag ka ang kagalakan ng Panginoon ay nasa kaluluwa, ibig sabihin, nasa buhay natin, nasa pagkatao natin. Pag sinabi kasing kaluluwa, tayo yun eh. Isip, damdamin, buong pagkatao, kapag ka nasa atin ang kagalakan ng Panginoon, hindi mo mapipigilan na ito'y sabihin sa iba. Kung ikaw ay leader, hindi mo mapipigilan na himukin ang iyong mga nasasakupan na mangaral at magbahagi ng mabuting balita. Kasi nga yung kagalakan ng Panginoon ay nasa atin. Dapat nating italaga ang lahat sa Kanya. Ang ating isipan ay dapat naturuan na mag-isip sa mga bagay na magbibigay luwalhati sa Diyos. Yan po mga kapatid. Hindi yung mas marami kang time sa pakikipagchismisan at sa pakikipag-usap ng buhay ng mga may buhay na minsan hindi naman na totoo yung pinag-uusapan. Ayan po mga kapatid ko. No? Ang po ang dapat nating ituro sa ating isipan, yung magbigay kalwalatian sa Panginoong Diyos. Ayan. Kaya kapag ka nasa isip natin na magbigay kalwalatian sa Diyos, kahit na ang panahon natin puro kapigatian, puro kahirapan, puro pagsubok, puro kalungkutan, meron ka pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon at magpuri sa Kanya dahil alam mo na may pangako ang Panginoon ng pagkabuhay na maguli, may pangako ang Panginoon ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Yun po yun. At kung ang ating mga kakayahan sa pag-iisip ay nakatuon sa Diyos, ang ating mga talento ay uunlad at tayo ay magkakaroon ng higit at higit na kakayahang magbigay sa Panginoon. Tayo ay magiging mga daluyan ng liwanag sa iba. Yan po mga kapatid. Kapag ka ang kakayahan ng pag-iisip ay nakatuon sa Panginoon, magagawa nating magbigay ng ng liwanag sa iba. Ayan. Bakit hindi mo kaya makapangaral? Bakit hindi mo man lang makaya makapag-share? Makapag-abot kahit isang maliit na pamphlets na isang libro tungkol sa Panginoong Diyos. Bakit hindi mo makaya? Kasi nga yung isipan mo hindi nakatuon sa Panginoong Diyos. Kasi kung nakatuon sa Panginoong Diyos ang ating isipan, magiging daluyan tayo ng liwanag sa iba. Yan po yun, no? Yan yung basic. Kailangan po pala nasa isipan natin ang paglingkuran ng Diyos. Nasa isipan natin yung walhatiin ng Panginoong Diyos para makaya natin na magdala ng liwanag. Hindi excuse yung sabihin mo, ay, wala akong alam eh. Hindi ko alam yan. Mga pastor lang yan. Hindi ho, ganun yun mga kapatid. Ang nakakapangaral talaga, yung pong ang isipan ay nakatuon sa Panginoong Diyos. Yung isipan ay para walatiin ng Panginoong Diyos. Yan talaga yung nakakapangaral. Ngayon, gusto mo bang mangaral? Kahit limited lang yung nalalaman mo sa Bible, pwede. Basta ang nasa isip natin, paglingkuran at walatiin ng Panginoong Diyos. Yung pong kaalaman ay susunod na lang yun. Kasi sabi sa Santiago, di ba? Kung tayo ay nagkukulang sa kaalaman, tayo ay dumalangin sa ating Panginoong Diyos. O, maari tayo magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos at sa ating tagapagligtas. At
Kapag tayo ay nakaugnay sa Diyos, tayong lahat ay magiging liwanag sa Panginoon sapagkat sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Ayun. Pag tayo ay nakaugnay sa Panginoon, tayo ay magiging liwanag sa iba. Ibig sabihin mga kapatid, magaguide natin yung iba patungo sa ating Panginoon. Kasi hindi mo magaguide ang isang tao papunta sa Panginoon kung wala ka naman sa Panginoon, di ba? Kung hindi ka naman naniniwala, hindi ka naman nananampalataya sa kaligtasan na ipinagkakalob ng Panginoon, hindi ka naman nananampalataya na si Jesus ay darating, hindi mo madadala ang iba sa liwanag. Ganyan yun eh. Kailangan mo munang sampalatayanan, paniwalaan, magalak ka na ikaw ay niligtas ng Panginoon, magalak ka na siya ay muling babalik at yun ang iyong sinasampalatayanan. Then, nakakonect tayo sa ating Panginoong Diyos na araw-araw na nanalangin, nagbabasa ng banal na kasulatan, magiging daluyan tayo ng liwanag sa ibang mga tao at hindi ng kadiliman. Di ba? Kasi sa Panginoon ay walang kadiliman. Habang natututo tayo tungkol kay Kristo, mauunawaan natin kung paano pananatilihin ang ating spiritual na lakas. Kakain tayo mula sa salita ng Diyos at magkakaroon tayo ng pinagpalang karanasang inilarawan ng apostol sa mga salitang ito. Sabi dito sa 1 Peter 1:8, hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Ito po yung karanasan na makukuha natin kapag ang ating Panginoon ay nasa puso't isipan natin. Lagi natin siyang iniisip, lagi nating iniisip paano natin ma-share ang mabuting balita. Sabi dito, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kalwalatian. Itong kagalakan na ito na hindi maipaliwanag, ating dalangin maranasan natin ito. Yung kagalakang hindi natin maipaliwanag, ito yung kagalakan na kahit na may kalungkutan, na kahit na mayroong pighati, mayroong pa rin pagpapasalamat, mayroong iba kasing happiness sa rejoice, di ba? Iba kasi yung tumawa ka lang sa nagalak ka. Yung tumatawa ka dahil masaya yung damdamin, masaya yung environment. Pero kapag ka ang environment mo ay puro luha, puro kalungkutan, puro sakuna, meron pa bang happiness doon? Meron pa bang pagtawa doon? Wala na. Di ba? Pero pwede kang magalak. Pwede kang maging magalak sa piling ng Panginoong Diyos. Pwede kang maging magalak kahit sa panahon ng kapigatian dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran na alam natin na siya yung ating pag-asa at yung kahirapan na ating tinitingnan ngayon ay pansamantala lang. Yan. Kaya kapag ka ganito yung ating direksyon ng ating pong mind, kapag ka ganito ang direksyon ng ating pong buhay, mga kapatid, ating masasambit din yung sinambit ni Habakuk na ang sabi niya, bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, hindi magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang ulibo ay hindi magbubunga at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay aalisin sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Binanggit yung bakahan, binanggit yung pong bulaklak, binanggit yung pag-aararo, yung bukid. Mga kapatid, yun ang pangunahing buhay nila. Palitan nyo ng pangunahing buhay po ninyo. Ano yung pangunahing pinagkukunan po ninyo ng buhay po ninyo? Palitan nyo po yung sinasabi ni Habakuk. Pero sa dulo, kahit mawala yung mga bagay na ating inaasahan, na mga source of income natin, mawala man yan, eto yung masasabi natin kapag tayo ay nasa Panginoon. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Yan po mga kapatid, no? Katulad ni Habakuk. Magtiwala sa panahon ng kahirapan. Isa-isip, practicein natin mga kapatid, exercise natin ang magtiwala sa Panginoon kahit na sa panahon ng pigati. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at happy Vesper po sa inyo pong lahat. Patuloy tayong maging magalak sa piling ng Panginoong Diyos anuman ang ating nararanasan. Ito po ang ating devotional dito sa mga Makalangit Dadako at tayo ngayon ay dadako na sa ating mga prayer request. I-type niyo po ang inyong prayer request dyan mga kapatid. Isasama natin sa dalangin yan.
So ibibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon at maraming salamat po sa inyo pong pakikinig mga kapatid. Amen. Salamat po, Sister Karel. Jesus can do it all for you. Kita nyo. Kaya dapat tayo magtiwala kay Jesus. Kahit anumang kahirapan yun dumarating sa ating buhay. Anumang pagsubok yan, anumang pangyayari sa ating buhay, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon. Ano? Dahil Jesus can do it all for you. Saan tayo magtitiwala? Hindi kay Jesus, diba? So, ayan, ano? Pagtitiwala sa panahon ng kahirapan, napakagandang paalala na naman sa ating umaga ngayon. So, kailangan natin kumunik kay Jesus para magkaroon tayo palagi ng kaliwanagan at hindi nang magdilim ang ating lakaran. Sa anong klaseng liwanag, mauunawaan natin mga kapatid kung bakit nangyayari sa atin yung mga ganito kapag tayo ay kumunik kay Jesus at sundin natin yung kanyang kalooban. No? Sabi sa ating lesson, sundin natin yung gusto niya at tutulungan niya tayo, hindi man tayo marunong mangaral at makita lang sa atin yung mabuting pamumuhay na magtitiwala sa kanya para na rin tayo nag-share na kanyang pag-ibig. Ano po mga kapatid, napakagandang mensahe sa umaga na ito.
sa pagtitiwala kay Jesus, kahit mahirap ang buhay, maaari tayong maging masaya. Amen. Ano po mga kapatid? Maaari tayong maging masaya kahit mahirap ang buhay sa piling ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung isa tayo sa nalulungkot pa, mas lalo pa tayong kumunik kay Jesus. Yun ang mensahe sa ating umaga na ito. No? Kung tayo malungkot ngayon, gusto nating sumaya, kulang ang koneksyon natin mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Dagdagan pa natin, sabi nga, no? Mag-practice tayo, sabi nga ni Pastor, no? Mag-practice tayo na magtiwala sa Kanya. Napakaganda, di ba? Simulan natin mag-practice, magtiwala sa Kanya. Kahit na marangya yung buhay natin, hindi tayo naghihirap. Pero marami kasing klase ng paghihirap. Nandiyan paghihirap sa pinansyal, paghihirap sa sitwasyon sa buhay, sa pamilya. Maraming klase ng paghihirap, pero pag nagtiwala tayo sa Panginoon, yung mga paghihirap na yan ay magiging mapapalitan ng kasiyahan. Praise the Lord mga kapatid sa umaga na ito. Ating isama sa panalangin ang mga prayer request ng bawat isa. Happy birthday kay Sister Belinda Salvania, 60. Ayan, pagpalain po kayo ngayong araw na ito, Sister Belinda Salvania. Wala man akong picture niyo po, ay aawitan natin kayo. Ano po? Awitan muna natin Sister Belinda Salvania. Ano, wala? Bakit? Wala ang tugtog. Anyway, nawala yung tugtog natin. Happy birthday po sa inyo, Sister Belinda Salvania. At yan yung mga regalo. Ngayon 60 years old na po kayo. Ano po? Napakaraming regalo galing kay Jesus. Yan ay fruits of the Spirit, mga bunga ng banal na Espiritu. Ano po? Ay, alam natin ng Panginoon na marami na kayo niyan. Dinagdagan niya pa para ibahagi niyo po sa iba. So ating pasalamatan ng ating panalangin ng inyong kaarawan sa umaga nito. Kasama natin sa prayer yung iba pang mga prayer request. Ano po? Sister Nipa, please pray for safety going to Talavera. Pauwi na sila ng Talavera ngayong oras na ito. Sige po, at ingat po sa biyahe. Kasama namin kayo sa panalangin. Pakisama po sa prayer ang pamilya namin, sabi ni Sister Melissa Gamboa. Naway gabayan kami ng Panginoon sa mga pinagdadaanan naming pagsubok sa buhay at nawala ang aking. Sandali lang Bakit nawala? Okay. Narinig niyo pa ba ako? Bakit lumundag? Okay, yan, bumalik na. Nawala yung aking biglang binabasang Facebook. Sige, tuloy tayo. Sabi ni Sister Resbeb, Brother Melvin Piero po ang ngalan ng alaga ko. Hello po sa alaga ni si Ate Bebe, ni Ate Resbeb na si Piero. Bakit nawawala yung aking Facebook? Ano nangyari? Minumulto yata tayo dito. Bibigyan tayo ng challenge ni Satan, ano? Pero hindi mawala yung babalik yan, ano po, hanggat naka-live tayo, ano po. Sino pa yung mga may prayer request na wala tuloy ako, ano ba yan? Pakisama po sa prayer. Wala. Prayer request po, Pastor, kay Brid Renato Aglubag. Nasa heart center po siya ngayon, sabi ni Sister Imelda Liana. Panalangin po natin na di siya maoperahan sa puso. Pagkakaloob po ng Panginoon yung pinakamabuti sa kanya, ano po, Sister Imelda Liana, isama po natin siya sa panalangin. Panalangin po natin ng patuloy si Sister Estrella Gargasin na naka-admit po ngayon sa ospital para sa pagtanggal ng tubig sa baga. Sige po, tinutusok yan sa likod. Kukunin yung tubig, ano? Ganyan din mama ko dati. Sige po, ipag-pray po natin. Mabilis na, lang yan, na outpatient. Pero masakit pa rin tusok, karayom, laki karayom. Sige po, at sino pa? May nalaktawan ba ako? Wala na. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na ito na kami ay patuloy niyong sinamahan, ginabayan, binigyan kami ng sapat na kapahingahan sa buong magdamag na nagdaan. Salamat sa panibagong buhay at kalakasan. Salamat po sa pag-asa. Salamat sa mensahe na binigay niyo po sa amin sa umaga na ito, na kami ay
maaaring maging masaya sa kabila ng aming kalungkutan, sa kabila ng aming kahirapan, sa piling po ninyo. Ama, dalangin po namin na samahan niyo po kami sa araw-araw, na palagi kaming kumonekta po sa inyo at paman ang sitwasyon ng aming buhay, na matutunan namin na magtiwala po sa inyo sa bawat araw, bawat sandali, upang sa ganun mahirap man ang daan, madiliman ang aming daan na nilalakaran, may dala kaming liwanag na nagmumula po sa inyo, na kung saan magiging masaya ang aming pamumuhay dito sa madilim na mundong ito. Maraming salamat sa bawat umaga na inyong mga biyaya at pagpapala. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Sister Estrella Gargasin. Siya po ay naka-admit ngayon muli sa ospital para tanggalin ang tubig sa kanyang baga. Siya po ay samahan nyo sa kanyang pagpunta roon at sa operasyon na ito, sa procedure na ito. Siya po ay inyong tulungan na mabilis silang matapos at matuloy ang kanyang operasyon, at ng kanyang kalakasan. Lalong higit ay aming dinadalangin kalakasan sa araw-araw, kagalingan at patuloy na masayang puso sa kabila ng pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Dalangin din namin na pagkaloob niyo po sa kanila ang kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Patuloy po namin sinasama sa panalangin si Brid Renato Aglubag, na siya po ay nasa hospital din ngayon. Dalangin po namin na bigyan siya ng lakas ng loob, pag-asa na nagmumula po sa inyo. Ibigay po ang best para sa kanya, na naway wag na po maoperahan ang kanyang puso at magkaroon ng pagkakalingan na nagmumula po sa inyo, at kung ano man ang pinakamabuti, alam namin na inyo ito ang pagkakaloob sa kanya. Dalangin po namin ng the best para sa kanya at sa kanilang buong pamilya. At sa pagpapatuloy, nais namin din isama sa panalangin si Sister Limpa Rivera, na pauwi na ngayon ng Talavera sa kanyang mahabang biyahe. Siya po ay inyong iningatan. Salamat po, at sa huling sa kanyang pagdating sa kanilang bahay ay sila po ay patuloy niyong sinamahan, at salamat sa pag-iingat at gabay sa kanilang travel. Patuloy naming sinasama sa panalangin ang pasasalamat ng pamilya ni Sister Belinda Salvania, na siya ay nagdiriwang ngayon ng kanyang ikalimang 60 years na birthday. Salamat po sa araw na ito na muli niyo siyang ginising sa umaga na ito at binigyan ng maliwanag na kaisipan. Makita niya patuloy yung kabutihan. Salamat sa mga buong taon na nagdaan, mga nakaraang taon na pagsubok sa buhay na kanyang pinagdaanan, na siyang nagpatatag sa kanya bilang isang mananampalataya, bilang isang inyo pong lingkod, at kayo din sa mga susunod na araw, linggo, buwan at mga taon pandarating sa kanyang buhay. Patuloy niyo pong siyang samahan, Ama, at ang inyong mga regalo sa kanya ay maibahagi niya sa kanyang nasasakupan, upang sa ganun maipakita niya rin ang inyong pag-ibig sa kanyang kapwa. Sa pagpapatuloy, nais din namin isama sa panalangin ang pamilya ni Sister Melissa Gamboa. Sila po ay may mga pinagdaraanan sa buhay, na mga pagsubok sa buhay. Gabayan niyo po sila sa araw-araw, mabigat man kanilang pinagdarahanan. Ito ay magiging magaan sa tulong po ninyo. Bigyan niyo po sila ng maliwanag na kaisipan sa madilim na landas na kanilang tinataanan. Ipagkaloob po sa kanila ang kanilang mga pangailangan, kagalingan sa pisikal at lalo higit sa spiritual din naman. Patuloy na magtiwala po sa inyo at makita ang liwanag sa kanilang bahay, sa kanilang buhay, sa pamagitan po ninyo, at maging masaya sa araw-araw. Patuloy pa rin namin sinasama sa panalangin ang iba pang mga may prayer request sa aming mga kapatid na nakalista rito sa aming prayer list. Kagalingan, patuloy namin dalangin kay Claire Andaya, gayon din kay John Paul Cuevas, kay Divina Rodrigueza, at spiritual guidance. Dalangin namin para kay Vine Ingrid Makinana at Cloreline Abesillas. Gayon din kay Kimberly, dalangin po namin na bigyan niya po siya ng pagkakakitaan, hanap buhay, trabaho na nababagay po sa kanya, kung saan maipapakita niya na kayo ang kanyang sinasamba at siya ay makapagsamba sa araw ng Sabat at hindi makapag-work sa araw na ito. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Brother Ivan Mariano, kalakasan, recovery at total healing. Aming dalangin sa kanyang pagkakaaksidente. At gayon din ang kagaling kay Judeline Ferolino at kay John Noble. At patuloy na panalangin
pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman at palakasin at makabalik sa dati nilang paggawa at makita nila ang kabutihan na inyong binigay sa kanila at may bahagi din nila ito sa iba. Patuloy namin sinasama sa panalangin mga pangaral na gagawin sa aming district, aming nasasakupan sa South at saka sa West, ang street evangelism, ang pangaral sa Santa Rosario, at gayon din ang aming gagawing district family camp ngayong araw hanggang linggo. Ay sa amin dinadalangin, gabayan niyo po kami na maisaayos ang aming programa na ito. Bigyan niyo po kami ng good weather upang sa ganun kami ay hindi mahirapan sa init ng panahon at gayon din sa aming mga gawain doon. Patuloy niyo kaming samahan sa aming mga pangaral, sa aming mga nasasakupan ng mga Bible students, ang newly baptized ay aming sinasama po sa panalangin. Kasama na rin sina Christopher, Kenneth, Empoy, Hazel at Harold at sina Ani Eusebio, si Patrick, Nicole at si Trixie, na patuloy silang makita ang liwanag na ibinibigay niyo po sa kanila. Dalangin din namin patuloy ang Tabacao, ang San Antonio, San Leonardo, Kawayan, Bugtong at lahat ng aming simbahan dito sa aming nasasakupan, na patuloy na maging matatag ang mga kapatiran sa kanilang pananampalataya sa kapila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng kagalingan, recovery ng bawat isa na may sakit at karamdaman. Sina Feli Domingo Butcheco, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, Brother Munti Cabietes, si Charles Eric Melegrito at ang kanyang mama na si Alice Melegrito, Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, si Kuyang Boy Balbido, si Marie Chris Balbido, si Pastor James Dutila, Christopher Omali Coderes, ang tatay ni Brother Dan Rep, si Ate Gigi Tino Reyes, si Sister Ana Rosbel Tolentino kasama ng kanyang buong pamilya, at gayon din ang good health sa family ni Sister Medin Peligro Cotao, si Nahara and Cory, sa family ni Ate Milen kasama ng kanyang mga anak at apo at manugang, Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dawn de la Cruz, sa family po ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, sina Tito Janet Salvado at ang buong pamilya, Rona, LG, Robert at Hunsya Cuevas at Alcosaba family, kasama na sina Ariel at Jonah. Kasama din namin sa panalangin Sister Joy Valencia, Brother Rudy Masiklat, nagtatrabaho sa malayong lugar, malayo sa kanilang pamilya, at ng iba pang mga kapatiran namin na gayon din nagtatrabaho sa malayo. Dalangin din namin patuloy ang tatay ni Sister Joy na papilis ang kanyang parol at laging safe sa araw-araw sa kanyang pamumuhay doon. Makita niya patuloy at liwanag na nagmumula po sa inyo. At patuloy namin dinadalangin si Pastor Alex Rigor sa kanyang recovery, si Kuya Bobby sa kanyang kalakasan, gayon din si Ate Lorna sa kanyang pagpapagaling, gayon din si Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Casamorin, si Sister Erica Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos, at gayon din si Sister Melogene Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, si Sister Nena Salazar, Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Pina, Tatay Rudy, ang parents ni Ma'am Karin, gayon din ni Pastor Nelvin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Sister Dayan, si Sister Marilita, si Pichi, gayon din si Brother Renato Santos, kasama na rin si Romnick, Olivia Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Corquina, si Aris C, gayon din si Sister Nena, kasama na rin si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala po sa inyo, gayon din sila Janet Ontivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O Diyos, dakilang Diyos na aming tagapagligtas, aming manlalalang, aming manunubos, at higit sa lahat aming dakilang magagamot. Maraming salamat sa pangako na inyong binigay sa amin na nagpapagaan sa aming pakiramdam sa araw-araw. Alam namin na ipagkakaloob niyo po the best para sa amin. Inyo nawa itong ibigay sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Muli, magandang umaga po sa lahat. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na nagsishare. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay.
At alam ko tayo lahat ay na-bless sa umaga nito pagkat ako mismo ay na-bless sa umaga nito. Ano po, naway sa buong maghapon ay ang hilingin natin patuloy ang connection sa Kanya, karunungan sa pagdedesisyon, pag-iingat sa pagsasalita. Diyan ako number 1 na bibiktima ng kaaway. Ako ay tunay na humihingi ng kapatawaran, pero ewan ko ba bakit ang mga tao talagang madaling-madala na emosyon, ano po, madaling-madala na emosyon. Pero ang maganda dyan, nais natin magbago, ano po. One day magtatagumpay tayo, one day magtatagumpay din po tayo. At sa mga tiga dito sa amin sa South Nueva Ecija, kita-kita po tayo mamayang hapon ng bukas hanggang sa linggo, ano po, meron tayong family camp. At pagpalain tayo ng Panginoon sa maghapon na ito. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.